active service. Nauubos eh, saka nagre-rebook ako ulit. Napakarami ko pa na buwan kami. Doble-doble pala ang aking order. Ayusin niyo mo. Ayan guys, ang dami nating in-order ng mga gatas. Sa totoo lang guys, no? Nag-worth lahat yan ng 16 mahigit. Pero ito yung ano doon, ito yung pinaka nakakatuwa doon. Akala ko magbabayad ako today kasi nasa almost 16,500 ang babayaran ko for the 2 bookings ng dalawang resibo yan eh, dalawang booking na binook ko sa ano. Ngayon, yung pala ang maniningil sa akin ay yung ahente, sabi. So, kahapon yun, nagkita kami ng ahente ng Active Serve na si Kuya Mark. Ang pinag-usapan namin ay tungkol sa mga consignment, tungkol sa pag-order, ganyan. Ngayon, sabi ko, nag-consignment na ba? Kasi first time na ang delivery ay hindi tumanggap ng payment. Nagulat ako, pero nakahanda na yung pera namin kasi in-expect ko na nga to dahil walang-wala na nga kaming mga gatas. Kasi wala pang isang linggo guys, yung pinost ko sa Facebook na ako ay ano, wala pang isang linggo, naubos na po. Wala pa isang linggo, nakalbo na. So kaya, tinodo ko na rin ang pag-order ngayon. Ayan. So may parating pa tayo bukas ng mga halagang 2,000. Yun naman yung agent ng Active Serve na maliliit. Ako po kasi ay nalipat na sa truck. Yung truck na ang nag-handle, yung malalaki na ang mga purchases. So yun, kasi by monthly sila nagbe-base. Yung nakaka 15,000 pataas in a month. Eh hindi lang po 15,000 ang inaabot ng bill ko kay Nestle in a month. Naku po, Diyos ko po Lord. Baka po sa susunod, mag-provide na din po ako ng mga 1.2 kilo no, na Bear Brand kasi may naghahanap at saka mga Nestogen. So titingnan po natin kasi baka hindi kayanin ang ating lalagyanan ng mga high value products na gatas, no? So baka magamit po itong itong ano na to, part na to. Tatanggalin natin itong diaper at magpa-priority tayo ng mga stocks na gatas, no? So yan, malakas po talaga ang ating mga Nestle products dito sa aming store. Ayan guys, kung mapapasin nyo, malakas ako sa 840 grams. Isang 4 at saka isang 7 ang ating order. No? Ganun din sa 680. So sa susunod baka nga ano na tayo ng ating 1.2. No? So ayan. Sa kape, ito nasa, ilan to? Isang 10 at saka isang 10 ulit. Bali 20 pieces to. Parang ganun. No? Ayan guys, nakaayos na tayo. So, syempre, naka-order na tayo bago pa naubusan yung ibang stocks. O-order tayo. Kasi nandun, malalaking bona naman ang nandoon. No, at saka bola kid. Na 1 plus. Okay? So, ang bona natin, napakarami. Bona meal natin maliliit. Ayan. Good afternoon. Please. So, konti pa nga yan. Hindi naman kasi pa kompleto dito. Ano? Sa Hi guys, Mami Park is here and in today's video, sige mag-ano ka yan, hindi ka naman masasama sa ano. In today's video guys ay mag-update ako, no? So unang-una ay kamusta na ba ang ating mga araw. So kung mapapansin niyo medyo nag-enlighten ang itsura ng Mami Park kasi kahit pa paano hindi na tayo wala na tayo masyadong sakit-sakit and then nabawasan na ang aking physical works at ang gumagawa na ay ang tindera. So gumagawa pa din ako guys kasi mas gusto ko pa rin na yung nai-involve ako when it comes to physical activities and works dito sa tindahan. So, I made sure na hindi na mangyayari pa yung nangyari dati. So, talagang tutok na rin ako, nagkakaha ako, at kahit pa paano talagang handoon talaga yung as in sa lahat ng bagay. Now, given the situation pa na ako ay may mga trainee. Kasi syempre kahit yung isang tindera na panggabi ay naka 1 week na, actually nakasahod na nga ng pang 1 week, no? Eh, trainee pa rin siya. As well as eto namang aking pang-araw. So, ngayon nga pala ay ang aking panggabi, every Thursday ang kanyang day off. No? Sa pagdating po sa sahod kasi niya, fixed salary siya. Compare po kay pang-araw, mas mataas-taas po ng konti ang kay panggabi, and at the same time, ay meron po siyang day off weekly. No, every Thursday. So, may day off din naman si Inday Badiday na pang umaga ko. Nag-straight po siya ngayon kasi pwede niyang kunin yung slot ni panggabi. Double pay naman siya today. Kasi po siya basic. No? May presyo ang arawan niya. So, sa arawan niya, weekly din siya sa sahod and kapag po day off nung panggabi, po pwede siya po mag-straight duty and with double pay. So, meron din po siyang day off. Ang mas mainam kasi sa kanya, ang ginawa naming setup, effective next week, magde-day off siya ng Friday.
Kasi po, di ba, nag-straight siya ng Thursday. Magda-day off siya ng Friday. Yung day off niya ng Friday ay may bayad pa rin kahit ang aming naging usapan ay no work, no pay. Kasi ginawa nga niyang straight ang Thursday. So, kumbaga ba, parang pumasok din siya ng Friday na day off niya dahil in-straight niya. Dahil nga day off si panggabi. Okay, si night shift. So, in this system or in this schedules, yung mga tindera can able to have their day off and at the same time mas magaan sa kanila ang trabaho kasi nasusundutan na ng bawat shifting na employee yung mga trabaho na pagtutulong-tulungan. Siyempre kaya ako nag-involve din ako na ako din gumagawa in a way na hindi na yung katulad ng dating sobrang hirap na ako lang mag-isa lahat, no? So ngayon kahit papaano yung mga burdens when it comes to physical works nabawasan na, no? And si Daddy Park nyo, pagaling na rin and soon ay babalik na rin siya sa duty niya. Kasi si Daddy ang ating taga-kaha, si Daddy din ang runner natin kapag magpipick up ng mga items na hindi ako makakaalis and may contact sa supplier. So, today nga pala, dumating ang ating ang ating Nestle products. So, actually, kahapon, Wednesday, kasi Thursday po ngayon. Kahapon Wednesday, nagpunta dito yung bagong ahente na dito naka-assign. Kasi nag-resign na po si Kuya Atan, yung naka-assign na ahente dito ng Active Serve distributor ng Nestle products. So, kaya po, nagpunta siya kahapon, marami kaming pinag-usapan kasi nga tinatanong ako, sabi ko may mga bookings ako, 2 ang booking ko na ngayon i-deliver, no, ng Webes kako. So, tinanong ko din sa kanya yung tungkol sa consignment kasi nga sabi nga nung ibang agent, no, kasi 2 po agent nila. Yung isa pong agent para sa mga malalaking purchases at yung isang agent po para naman po dun sa mga maliliit na tindahan na purchases. So, kaya po ang nangyari is napunta po ako doon sa mga malalaki ang purchases. So, binanggit ko po doon yung tungkol po doon sa consignment. So, may possibility na by next week ako ay mako-consignment na. Akala ko nga kanina nagsimula na agad kasi ang sabi niya kukuhanan pa niya ako ng mga requirements. Kaya lang, yung pala, hindi lang nagkolekta ang delivery kasi parang hindi daw kasama yung isang ahente, hindi hahawak ng pera yung ano. So, supposedly magbabayaran ako na almost 16,500. So, hindi ko nabayaran kasi hindi nila tinanggap. Ang magkokolekta ay si agent by next week. No? So, nakagaan din sa akin kasi magagamit ko pa yung pera sa ibang bagay. Although, hindi ko inubos. No? Nagtabi pa rin ako. Tinabi ko pa rin talaga yung malaking porsyento niya para hindi na mabigat by next week. No? Yan. So, nakakatuwa lang kasi magaganda yung mga opportunities na nag-o-open para sa katulad ko na naghahari muna na magpalaki, no? Not naman sobrang naghahari muna. I mean talagang intentionally ay kailangan ko magpalaki, magpataas ng sales para ma-sustain yung aming mga pangangailangan at makaruling ako. Kasi alam nyo naman na bread and butter na ng Mami Park ang ating hanap buhay. So, all in all, itong aming style ng decision and bagong sistemas when it comes to employees ay mas effective at mas maganda, no? Mas nilesen ko na yung masyadong attached, no? Pero hindi ko naman inaano na talagang among-amo yung dating kasi nakakausap naman nila ako, no? Somehow naman nakakakwentuhan ko sila. It's just that hindi na lang katulad nung dati na handoon ako dun sa punto na talagang handun ako, malaking epekto ko sa buhay nila. Ngayon, trabaho na lang tayo, yun na lang ang ating pag-uusapan, no? Yun yung naging mas effective ngayon sa paraan na ganitong sistema ko. And yun nga, all in all ay nasa ayos naman and I'm happy lang na hindi na ganun ka sobrang patig ako kasi apektado din kasi ang aking buhay bilang syempre pag pagod na pagod ka, apektado pati yung pakikisama mo sa pamilya, no? Kasi nga nagmamanifest kasi pagod ka na no? Ayaw mo nang easy ka lang na nai-irritate, mabilis kang magalit. So ngayon, ano na yung parang kalma, ganyan na tayo ngayon. Baby, kalma, ganyan na yung ano natin ngayon. Ganyan na yung peg natin ngayon. So, shout out sa aking best friend, sabi ng best friend ko, alam mo no, when it rains, it pours talaga. Kasi nung nakaraan, sobrang dami mong naging problema, dami mong naging hassle, pagod. Pero ngayon, binigyan ka ng 2 tindera, no? Nakakagaang na, kahit pa paano nakakaayos na yung flow ng financial, somehow, nakaka-start ng magkaroon ng kabawi-bawi na. And another thing pa doon is yung
si Kierko, no, ay yung aking bunso ay nanalo po ng first place ng EDIS Level 5, no, ng copy reading, no, journalism, copy reading and writing. Ayan. So, hindi ko inaakala yun, guys. Kasi, pag titingnan ko kasi si Kier kapag nandito sa bahay, hindi naman kasi talaga nag-aaral yun, literal. Alam nyo, nakikipagbuno sa amin yun na makapaglaro siya sa cellphone. Yun talaga ang ano niyan. Kaya hindi mo iisipin na pagka pala sa training, ay napaka, talaga, responsible and talagang, yung determination niya and yung focus nandoon. Kasi yung mga teacher na ang nagsasabi. Actually, also my Kauri, no, yung aking panganay na babae, nakausap ko din yung kanyang advisory teacher nung hinatid ko si Kier nung araw nung laban nila, hinatid ko sa school kasi doon ang meeting place. Kasi may service sila na patrol na galing barangay. Excuse me. Si Kauri kasi daw, talagang handpick din nila sa Filipino naman. Kaya lang si Kauri umatras talaga, si Kauri ang umayaw. To the point pala talaga na pinatawag pa siya sa principal office para pa i-encourage na sumali. Kaso nga, ako kasi bilang magulang guys sa pag-guide sa mga anak ko, lalo na sa pag-aaral nila. Actually, hindi sa pagyayabang, wala akong ka-effort pagdating sa mga anak ko when it comes to their, paano sila matututo na sa school, ganyan. Wala akong natatandaan na sobra akong nahirapang magturo sa kanila. No? Once na natuto silang bumasa at sumulat, bahala na sila sa buhay nila. Even Kier, siya natutong magbasa sa sarili niya. Kauri, abakada, nabugbog ko pa yata nung maliit yun. Pero after that, wala na. Hindi ko na sila pinagtuturuan talaga. Yun ang blessed ako, no? And consistent honors since nag-aaral sila. Hindi na nga lang ako talaga sobrang ma-post pa sa Facebook. Pero consistent honors sila, lagi sila kasama sa mga top honors, no? So, sulit yung aking mga pagod at hirap, no? Siyempre bilang magulang, isa ito sa mga proud natin, achievements natin kasi we able to send our kids to school na may mga yung napaka-rewarding na sila ay na-honor pa, ganyan, no? Pero syempre hindi naman perfect, no? Sa family syempre hindi naman perfect. May mga sablay din ng mga bata and ang mga hibagay na hindi natututunan sa school, hindi tinuturo sa school ay dito namin sa bahay tinuturo. Yung tulad ng disiplina, no, yung paano ayusan ang kanilang time management, no. Before sobra ako talagang namumroblema kay Kier when daddy arrived home, no, when daddy came home na and stay, Kier able to change his behavior and character and mas na-develop at mas na-enhance yung kanyang character and yung kanyang dahil meron na siyang nilulook up to na daddy. So, ngayon naman, ang nagiging problema namin kasi teenager na si Kauri naman. But I believe na makakaya naman namin na sana kahit pa paano, mag-guide namin ang aming Kauri ng tamang landas. No? Yun lang naman yung pinihiling ko na lumaking mga maayos na tawang mga anak ko. So, yun lang. And congrats sa aking bebe boy na sobrang proud na proud ang school sa kanya kasi that is the very first time na may nagwagi ng first place. Imagine, ang dami niyang mga kalaban doon na iba't ibang galing ng school, ng bayan, and also mga private pa yung iba. Thinking na yung amin lang maliit na elementary school dito, no, sa Pandi, ay dala-dala niya ang pangalan ng eskwelahan. So, hindi kami kung mape-pressure lang siya, sabi nga namin, win or lose, fight lang. At least nagkaroon ka na ng idea. Stepping stone yan, isa sa karagdagang kaalaman na training mo, na dadalhin mo hanggang paglaki mo. Kasi, marunong ka na. When I was in high school, nako, hindi ka basta papansinin at ihahandpick, no? Na para lang maka-join ka. Para lang maka-join ka sa news, sa school publication. Talagang hindi ako napansin doon, no? Hindi ko akalain na sa mga anak ko pala saan mga anak ko pala makikita na sila ang magtutuloy ng pangarap ko without forcing them. Nakakatuwa lang, sobra akong happy. Ang laki ng participation din ni Daddy Park sa buhay ni Kier. That's why Kier able to do this stuff na ito, no? Tungkol sa kanyang education. So, ano din tayo kay Daddy Park. Congrats din and sa kanyang mga coaches, no? Sa kanyang coach. Talagang nakakatuwa na marinig. Ang sarap sa pakiramdam na marinig sa mga teachers na yung mga anak ko ay ganoon. Transferi lang sila dito, galing sila ng poblasyon. Iisipin mo nga dapat yung central, yung poblasyon ang dapat na mag-carry ng name ng Pandi. But Kier did it, no? So nakakatuwa lang.
Magkakaroon na po sila ng division level ng laban sa March 18. I hope for the best. I'm praying. Pero again, wala akong anong pressure kay Kier. Hiling ko sa kanya i-enjoy niya at maging masaya siya sa kanyang mga trainings at sa kanyang ginagawa. No, wala nang masasarap pa sa ganun. Na-enjoy niya po kasi, kaya hinayaan ko lang. Kasi sabi niya, na-enjoy daw niya. O di na-enjoy, go, di ba? As long as yung mga ibang subjects hindi mapapabayaan, wala sa akin problema yon. As long as yung mga teachers tutulong na bigyan ng mga catching up learnings, parang ganon, na yung mga na-miss ni Kiel na mga lessons, no? Kasi syempre, ayoko din naman na ma-focus lang siya sa isang subject, no? Sa totoo lang, mas gusto ko ma-focus siya sa math. But, dahil dito siya magaling sa English, ano gagawin natin? Dahil supportahan natin, bilang magulang. So, yun lang. Dami sinabi ng mami. Pero alam nyo, eto matatawa ka. Meron akong babasahin sa inyo. Natawa ko. Kasi alam nyo naman lahat naman ng mga, lalo ng mga old subscribers ko, alam nyo naman na hindi perfect ang Mami Park. Alam nyo naman na ang Mami Park ay papucho-puchong English-Englishan lang. And ito na talaga yung natural ko. Hindi ko siya pilit, hindi ko siya inaano. Ito na talaga yung natural ko. And dahil din sa, siguro nakapagpaano pa rin diyan na lagi ako nagtataglish, it is because meron akong darling na English is spoken in dollar. No? So normal na sa akin. Okay? Pero hindi ako aware when it comes to my... Aware ako, pero minsan, hindi ako aware na... At saka, kinlaim ko na kasi sa sarili ko, hindi naman ako perfect no? Natawa lang ako kasi may nag-comment dito. Sabi niyong isang subscriber siguro, or viewers, hindi ako pasensya na guys, nandito kasi yung lapi. Zinuzoom ko lang sa lapi ko para mabasa ko. Kasi mawawala ng ilaw, madilim dito So, ito yung sa... disadvantages ng walkthrough na tindahan. Nag-comment si Mark June Condada 3687, sabi niya 8 tatanong tindahan. Sabi niya, more videos po, nakaka-inspire po kayo. Yun yung last na sinabi niya. Pero ang dami niyang comment before that. Sabi pa niya, I see or I saw since it happened already. Tapos nung una hindi ko nag-gets, ang dami niyang comments. Sabi niya, along with your journey, yon, may mga questions yung gano'n. Hindi ko maintindihan. Tapos sabi niya, that is only my points of view. Tapos, Mark, sabi pa niya, love all your thoughts because it was based on experiences. And then, sabi pa niya, in celebration po, not for celebration. And then sabi niya, we expecting po, not expected. And then, one of the problems, dilemmas. So, ibig sabihin, kinokorek niya ako sa mga grammars na ginagamit ko sa mga pagsasalita ko. Alam niyo, hindi ako nagagalit sa mga ganito. Sa totoo lang, I'm happy na may nagko-correct sa akin. Kasi kung doon lang doon mas ako mag-i-improve, no? I really do sorry for all those people na hindi sila komportable pag nakakarinig talaga sila ng wrong grammar, wrong usage of words, or phrases, no? At in my end kasi, no, minsan na, tuloy parang naaano ko kung in, at, or, at, ganyan. Actually po kasi, dati pa tinanong ko na si Daddy. Daddy, nalilito kasi ako doon sa paggamit ng, is it in, on, and, ganyan, yung mga pandugtong na mga, yung mga connecting words, doon ako doon ako nalilito. Sabi niya, actually, there's no problem with that. Sabi niya ganun sa akin, sabi ng Daddy. Kasi, as long as naiintindihan ang ibig mong sabihin, magkakaroon lang ng problema kapag meron kang binibigay na instruction and using if it's in, on, at, doon lang magkakaroon ng problema. So, you have to be specific with that. But, most of the time, kahit kaming mga nagsasalita ng English, mali-mali din kami. Ang akala nyo lang, perfect kaming mag-English. But the truth is, para lang din kayo yan ng mga Tagalog. Marami kayong ginagamit na mga salita at kung nagsasalita kayo, parang ito po daw yung sinasabing salitang islang. No? Islang na salita. Sa atin kasi, kapag naririnig natin napaka-islang, parang yung ating pronunciation ay parang napakabilis, ganyan. No? Sa atin yun ang ibig sabihin ng islang kapag islang ang English, sala. Parang ganon, di ba? Nagre-react tayo ng ganon. So, sa kanila, ang islang, parang ganito lang pala yan. Para lang din tayong nagsasalita na parang normal na nag-uusap na pagka inano mo talaga in Tagalog, hindi talaga dapat yun yung salitang sasabihin mo. Pero dahil sa islang,
normal po yun, no? So, I'm not saying naman na tama ako at ayokong kinokorek, no? I'm happy with that, no? Kinaklarify ko lang. It's just that, laging sinasabi sa akin ni Daddy, tandaan mo, ikaw yan. And kung may mga mali man, ikaw na, very slight lang naman ang mga mali mo, at least naging ikaw yan, no? So, when it comes to writing, yon ang mahirap kapag minsan sa writing, ang paggamit ng mga connecting words. So, dun ka lang naman magiging careful, no? But, hindi yan bothered, lalo na kung sa amin, hindi yan bothered. Kasi, ako naiintindihan kita, kahit ano pang English ang sinasabi mo, naiintindihan kita. At, marunong akong mag-adjust, no? So, ganon. So, excuse me, ano pa ako? So, gusto kong hingi ng sorry doon sa mga nakikinig sa akin araw-araw ng vlog ko, na if I'm using a Taglish words and hindi tama, kayo na mag-adjust, no? Ganon. Kayo na mag-adjust kasi hindi man ako perfect, no? And still, ginagamit ko pa rin talaga ay ang ating mother tongue, ang ating Tagalog language. Kaya lang naman ako nagta-Taglish sometimes. It is because for me to enhance, no? Alam nyo, kahit hanggang sa mamatay ako, kung hindi ko naman mapaperfect ang pag-English, hindi, okay lang naman sa akin I'm not bothered, sa totoo lang, no? And, yun lang. And, ang importante pa rin sa akin ay naipabatid at naihatid ko sa inyo ang napakagandang mensahe ng mga learnings and lessons natin, mga learning videos natin, ng ating mga, yung mga tinuturo ko sa inyo, lalo na how to manage your business, no? So, mga practical na pagtuturo. Okay? So, nabanggit ko lang naman haba ng video, no? So, pero syempre, mag-shoutout na tayo. Yesterday po ay gumawa po ako ng video tungkol sa taxing sa ating mga online sellers. Para po iyan sa mga nagtanong tungkol sa mga taxing topics, no? So, kaya naman po, hindi po yan talaga part ng aking daily vlog, sa totoo lang. However, due to public demand, talagang sumamano na ako, nag-vlog na ako. Kasi guys, may mga natatanggap na akong text, hinahabol na ako sa Facebook, tinatanong na ako. So, hindi talaga ako makapagbigay basta-basta ng information kasi nga, taxing yan no? So, doon tayo sa last vlog natin na yung tungkol sa yung may GCash. Okay. So, sa totoo lang, natutuwa ako sa inyo. Yung iba dito hindi talaga after sa premyo. Pero pagka nanonood kayo ng mga ibang vlogs na may mga papremyo, bakit ngarag na ngarag yung iba? Pero sa akin parang wala kayong pakialam kung manalo kayo o hindi. Basta ang mahalaga nanonood kayo. Hindi ko alam. Natatouch lang naman ako, no? Natatouch lang naman ako talaga. Pero unahin muna natin si Marlene 511. Si Marlene talaga napakatyaga talaga na ni-raid ang halos lahat ng videos ng Mami Park. Including na, no, yung aking mga, or even yung aking mga, what you call this, parody. Nakakatawa. Sabi niya, Mami Park, salamat po sa pag-notice. Mukhang doon nga po papunta itong store ko after na ginawa ko siyang walkthrough. Kasi special mention ko siya doon sa ating isang vlog nga na yung kanyang 90 SQM na parking lot ay ginawa niyang tindahan and malaki yon. And we gave her an advices kung pwede niya, kung paano niya mas mai-improve ang itsura ng kanyang tindahan at matutunan yung mga discarding ginawa ko. So nakakatuwa, no? Halos kuhang-kuha niya lahat yung mga sinabi ko talaga sa mga vlogs ko. Sabi niya, sa ngayon ay nasa 1/4 pa lang ng area ng garahe ang occupied ng store. Pero nai-inspire talaga ako na lawakan siya, lalo ngayon na dumadami nga po yung namimili. Yung mga items ko na dati ay tulog, ngayon ay kailangan na may backup na stocks. Ina-apply ko yung mga learnings from you. Unti-unti sa price skimming, may nabilid na din ng pertay na downy at sabon. Ngayon dito at ginagawa ko yung turo mo sa pricing pag wholesale na siya. Natutuwa yung mga kapitbahay ko kasi nakakatipid sila pag dito sila nabili. Sabi mo nga, bilang sari-sari store, ang focus natin ay dapat anong benefit ng community sa atin pag sa atin sila bibili. At iyon ang pinagninilayan ko kada nagpa-price. Ano saan na nangyari? Kada nagpa-price ako, liit tubo, dami benta. Salamat po ulit sa mga learnings. The best ka talaga. Sarap naman. No? Naku po, pag napuno nyo yan, napakaganda sa totoo lang. Talagang makakakuha po kayo ng magandang sales at magandang market. Kasi hindi po lahat, lalo na kung nasa subdivision, can able to do it. No? Yung parang semi-wholesale groceries. Not all store owner can do that.
So, if you are in a good location and you can able to do that, you can able to put up that business, kahit dahan-dahan lang muna hanggang sa nagpupunta sa transitions, no? Kasi as of now, siguro medyo nasa trial and error method pa kayo. Napakasarap na ma-build up yung store nang nagsimula sa paunti-unti hanggang lumalaki. Kasi doon mo talaga, doon mo nadadama, doon mo mas na-appreciate where you started, no? Yun yung masarap na ano doon. Even here, ganun din ako, no? Sa totoo lang, kung marereminis ko way back 2 years ago. Kasi magto 2 years na po ako ngayong katapusan ng March no? So, talagang grabe. Parang kailan lang ang nangyari, di ba? At lahat ng journey ng Mami Park dito, nasubaybayan nyo yan, napanood nyo, shinare ko sa inyo. Sabi naman ni user-tc4he8is61. Hello po, silent viewer. Ang sagot po niya sa ating tanong, number 1 is net income is equals to net sales. Ang tanong po kasi natin ng number 1 ay, ano ang formula ng profit margin? Mali po. Kasi po, ang formula po ng profit margin ay net income divided by total sales and then eta times po sa 100. Yun po ang ating profit margin formula. So, mali na po siya sa number 1. Sa number 2 naman ang sagot, sabi niya pa, net sales represents the total money received from sales. No? While net income represents the money left over after all expenses are paid, which is true, yung meaning lang. But ang pinakatalagang formula ay hindi natamaan. No? So, sorry po. So, number 2 sagot niya, importante ang price war lalo na kung may kakompetensya. The more na mababa ka, the more na dudumugin ka. Volume of bumibili. Ayun. Yun daw ang importance ng price war lalo na kung may kakompetensya. No, actually po, ang purpose at ang goal ng price war is to share, to get a share market, no? Ibig sabihin nun ay para magkaroon siya ng market share or makakuha siya ng mataas na porsyento ng mga mamimili sa area and among competitors. Okay? So, the more na mas mababa ka, the more na dudumugin ka, volume of bumibili. So, nakuha naman niya yung isa sa goal. Okay? So, I think medyo iaano natin yung number 2 niya. I-go natin. Okay? So, number 3 is folding bed. Okay? Tama naman po. Okay? So, sa totoo lang po, napakaunti nyo po na nag-comments, no? So, kaya sa tingin ko, kapag ka hindi complete na lang yung inyong mga sagot, ay babawasan na lang natin ang inyong GCash. Okay? Pero, iaano na natin. Tatanggapin na natin. Okay, Mama Neng's Vlog. Good evening, Mami Park. First answer, income divided by total sales times 100. No? Sayang, okay na sana. Kaya lang, bakit hindi nakalagay kung anong klaseng income? Gross income ba? Or net income? So, pero, iaano na natin? Iaalaw na natin yan. Okay, second answer, price war. Kapag maraming nagtitinda or mahigpit, nakakompetensya, mas magandang gamitin ng price war. Okay, tama. Third answer is folding bed. Folding bed furniture. O, iaano na rin natin. So far, si Mama Neng's Vlog ang may tamang sagot na 3. So, 100 Gcash po yan. Si user-tc4he, hindi kasi lumalabas yung totoong pangalan dito Ang ikukunin lang po natin sa kanyang answer ay yung number 2. So, pwede na po natin siyang bigyan ng 30 pesos cash and 50 pesos. No? Kasi dalawa naman yung 50 pesos Gcash. Okay? Ayan. So, ang next naman po ay si MJOFW2399. Yung D2P na higaan, folding bed manufacturing. Basta ako, ang boses lang ni Mami, ayos na, magaling kumanta. Salamat naman. So, may tama siyang isa, bigyan natin kahit 30 pesos Gcash. Worth of Gcash. Okay? Ayan. User-CB69SL2R. Folding bed po, Mami. Ayan. Tama. E9I5ZP9V ba to? Sabi niya, Ma'am, yun bang mga coins na na-damage, pwede pong i-deposit sa bangko? Meron naman po ako
sa Vinda account. Yan. Alam nyo, pwede naman po, pero hindi po ko po masasabi kung lahat ng klaseng damage, no? Kasi yung sa akin po, yung iba maiitim lang, yung iba medyo konting may dents lang, ganyan. Yung iba sobrang sobra, pero nakikita pa rin na pera siya. So, tinanggap naman yung sa akin, no? Kasi madedeposit mo lang naman yan pag may account ka. Pero pagka yung papapalitan mo, hindi nila papalitan. Kailangan may account ka sa bangko. Okay, next would be si ma'am, yun bang si Romel 1594, sabi niya, number 3 questions, madam, dishwashing po ba? Mali. Mali si Romel. Beliana Santos, gandang tanghali po, Mami Park. 1, hindi ko po matandaan ang formula. 2, para dumami ang benta. 3, folding bed manufacturing. Okay, so I think ang ano ko lang dito ay yung folding bed manufacturing. Kasi po, yung para dumami ang benta, hindi po masyadong complete. Kailangan complete thoughts. Kasi marami pong strategies na ginagawa para dumami ang benta. So, kaya dapat nandoon yung thoughts. Okay? So, Biliana Santos, sorry ha. To be fair. Number 3, tama ka. And you can get 30 pesos GCash. Okay? Ayan. And then, Romel, number 2 questions, intentionally lower your price among with your competitors to catch more customer. Okay, si Romel ay may panalong 30 pesos din kasi meron naman siyang tinamaan. Okay? Kaso lang, alam nyo, sa totoo lang, kung bibigyan, kung aanuhin ko kayo, mali-mali yung style ng pagsagot nyo. Di ba ang ano ni Mami Pat? Mga tindero-tindera pa man din kayo. Dapat marunong kayong sumunod sa instruction. Di ba sabi ng Mami Park, magko-comment kayo, handoon ang sagot nyo, 1, 2, and 3. Ganon. Kaya talaga pa, hayaan nyo na nga, no? So, Romel, 30 pesos GCash, okay? Ayan. Suset Chan, 5428, folding bed, Mami. No, number 3 lang din ang tinamaan. Venus sa Batang, 2760, sabi niya, wow, Mami Park, architect, engineer, ka na rin sabi niya. So, number 1, sabi niya, forgot already the formula. Tsaka wala akong GCash, sabi niya. Kasi sa akin, formula ko talaga ang disiplina. So, sa number 2 naman daw, price war, ang goal lang naman ito para makakuha ng more customer against sa competitor, no? Actually, tama naman yon, no? Pero yung word na against, dapat among, no? Kasi kung against, parang, yung, hindi siya ganun Pero, natin to, i-allow na rin natin to. So, Venus Abatang, tama ka sa number 2, and sa number 3. So, you can get 60 pesos GCash. Okay? Ellen Pilar, congrats, Mami. Watching, God bless you po. Love you po. Laura Labajo, good morning, Mami Park. Thank you sa shout out. God bless and more customer. And Winnie07, watching here, Mami Park. God bless you more. And good morning, Mami Park. Folding bed po. Si Josie Larbues, sabi niya folding bed po. Ricky Anuevo, Mami Park, may message po ako sa FB nyo, hehehe. So, yung kay Sir Ricky Anuevo, nag-share din siya ng kanilang building, na ganyan. So, I am going to discuss that again or include that again to shout out sa ating mga next video. Okay? Yung tungkol kay Sir Anuevo. Nag-PM siya talaga sa akin. And follower ko siya sa Facebook. Ayan, good luck to your new helpers, Mami Park. Okay, ano po ba ang magiging mechanics para po ma-send nyo sa akin ang inyong number? Punta po kayo sa aking FB account at kung masaya na rin kayo ay i-follow nyo na rin ako. And then send your number, send your comment, and magpakilala po kayo. So ipapapap ko po dyan kung ano po ang FB account ni Mami Park na ginagamit ko po sa social media. Okay? So, thank you very much for joining. Ang susunod po natin na mga questions ay para po sa mga makakakuha ng 50 peso loan. So, dadalian ko na lang at isang question na lang, gawa kasi ng at doon ay magbubunatan tayo kung marami kayong makakasagot. Kasi, kaya mahirap to ng konti kasi 100 GCash to. So, congrats to Mama Nengs Vlog kasi so far si Mama Nengs Vlog ang nakakuha ng complete answer na iyan po ay 100 GCash. Okay? So, paano po ba? Mahaba na rin ang video. So, this is Mami Park and this is Team Park. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for making our channel 15K subscribers at palakad na po tayo sa 16K subscribers. Thank you very much, guys. At sana mas marami ang natuto kaysa nag-subscribe. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye!